Kilat News Updates. Mga balita ngayon, ICC Prosecutor Karim Khan disqualified sa kaso ni Duterte. Counter affidavit ni Escudero kaugnay ng 30 million pesos na campaign donation isinumite sa COMELEC. DOH tiniyak na walang influenza-like illness outbreak sa NCR. At ilan pang lugar pinalawig ang suspensyon ng klase bunsod ng pagtaas ng ILI cases. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Diniskwalipika ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber si Chief Prosecutor Karim Khan mula sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa posibleng conflict of interest ayon sa ulat ng Reuters. Sa nasabing desisyon, inihain ng depensa ni Duterte ang petisyon na i-disqualify si Khan dahil sa kanyang nakaraang papel sa Philippines Human Rights Commission o PHRC na nagsabi na si Duterte ang pangunahing suspect sa war on drugs. Sa kabila ng hirit ni Khan sa mga hukom na ibasura ang hiling ng kampo ni Duterte, pinagbigyan pa rin ng Appeals Chamber ang petisyon at sinabing maaaring magmukhang may pagkiling si Khan kaya't siya ay tinanggal mula sa kaso. Nagsumite ng counter affidavit ang abogado ni Senator Francis Cheese Escudero sa Commission on Elections o COMELEC nitong Martes upang ipaliwanag ang umano'y 30 million pesos na donasyon na tinanggap ng senador mula sa isang kontratista noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, kompleto na ang lahat ng kinakailangang dokumento upang makagawa ng desisyon ang komisyon sa kaso. Ang donasyon ay nagmula umano kay Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated. Binigyan ng show cause order si Escudero noong October 4 upang ipaliwanag ang naturang kontribusyon na posibleng lumabag sa mga alituntunin ng election campaign of finance. Nanindigan ng Department of Health o DOH na wala pang outbreak o epidemya ng influenza-like illnesses o ILI sa National Capital Region. Sa isang pagdinig nitong Martes, sinabi ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na expected o inaasahan ng pagtaas ng mga kaso ng ILI tuwing flu season o panahon ng bare months. Ayon kay Herbosa, nasa 133,000 ang kasalukuyang bilang ng kaso ng ILI sa bansa na hindi pa umaabot sa 135,000 na naitala noong 2024. Sa kabila nito, ilang mga lugar pa ang pinalawig ang suspensyon ng face-to-face classes dahil sa pagtaas ng bilang ng may ILI. Gaya sa buong probinsya ng Cavite mula October 15 to 18. Ito ay para bigyang daan ng disinfection at defogging ng mga silid-aralan at pasilidad ng eskwelahan. Gayon din ang paghahanda sa The Big One o malakas na lindol na posibleng maranasan sa hinaharap. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.